Hi, hello guys! At para sa ngayong video ay kwentong pamilya naman yung ikukwento ko sa inyo. Sa isang pamilya or typical lang talaga doon sa pamilya namin na bihira lang kaming gawin to. Maliit lang yung pamilya namin pero ang bihira namin makumpleto. Kaya dati nung nasa ibang bansa ako, inggit na inggit ako doon sa mga nakikita ko sa FB na magkakasama, buo yung pamilya, kumakain together, nagpipiknik together, nagsiswimming together, yung bang ganun. Kaya ngayon para sa akin, blessing yung mga ganitong pagkakataon. Well, maliit lang naman talaga yung pamilya namin pero ewan ko ba bakit ang hirap buuin. Well, talaga namang hindi na mabubuo kasi wala na ang daddy ko, wala na ang tita Flor ko, so madami na rin talagang nawala sa pamilya na to. Pero kahit papaano naman, at least masaya pa rin kami, ganun talaga ang buhay. Dapat nating tanggapin na yung mga nawala na, nasa piling na sila ni Lord. Sila ay payapa na, kaya tayong mga naiwan, dapat ipagpatuloy ang buhay. At mabalik nga ako dito sa aming boodle fight na ito. Dahil dumating ang aking magandang pinsan na si Robby P. Kung hindi siya dumating, di sana hindi kami nagagarini ngayon. Parang pa-welcome na rin kasi ilang taon din siyang nawala. Sobrang hirap talaga maging OFW. Yung paglayo mo sa pamilya, talagang napakalaking sakripisyo yon. Kaya yung mga gustong mag-abroad dyan, ako mag-isip-isip kayo, sobrang hirap. Pero syempre, mas mahirap yung wala kang pambayad ng bills. But then again, napakasimple lang ng pamilya namin. Ito lang, masayang-masaya na kami. But then again, gaano katagal man tayo sa abroad, ay uuwi pa rin tayo sa mga pamilya natin dito sa Pilipinas. Nung isang araw pa talaga tong boodle fight namin, ngayon ko lang nagawa ng voiceover. At ako naman bilang may baby, yung baby ko naman di pa naman marunong mag-boodle fight. Di ayun, habang kumakain sila, nahuli ako, hindi ako nakasabay kaagad sa kanila kasi nag-aalaga ng inakayang nanay nyo. Yun yung mahirap kapag meron kang baby, hindi ka makakasabay sa lahat, hindi ka makakasabay sa kainan at naiiwanan ka dahil may alaga kang bata. Kaya ayun, nung bumalik ako sa boodle fight, di kung ano na lang yung nandun, yun na lang yung kakainin ko. Pero ang dami pa rin naman talagang tira, kaya lang yung mga hotdog doon pero may mga kagat na. Hindi ko alam kung kagat ba yun o kurot, basta lahat may bawas. Well, at dahil nga pamilya ko sila, mahal ko naman sila, kaya sige, kakainin ko na rin, diba? Hindi naman tayo maselan sa mga ganyang bagay, char. Sabihin mo patay gutom ka lang talaga. Ay, ganun. Well, salamat na lang talaga at meron akong pamilyang katulad nila. Although, hindi kami ganun karangya yung pamumuhay namin. Mahirap ang buhay, madaming problema, madaming hinaharap na mga pagsubok. Pero at least sama-sama pa rin kami hanggang ngayon. Walang bitawan kasi pamilya tayo, diba? At kung sa second life ko, papipiliin ako ng buhay kung meron talagang totoong second life. Ito pa rin yung buhay na pipiliin ko, yung makasama sila at sila pa rin yung pamilya na pipiliin ko. Ang tanong, ako pa rin kaya yung piliin nila sa pamilya nila? Yun ang tanong. Hindi tayo sure sa sagot nila doon. Tanungin natin sila next time. O siya, hanggang dito na lang po muna ang aking kwentong pamilya. Salamat sa panonood. Bye-bye!